Bukod sa pagiging bulwagan para sa ating mga batas, ang ating batasang pambansa taunan ding nagiging abala para sa inaabangang State of the Nation address ng Pangulo. Silipin natin ang ilang mahalagang bahagi ng House of Representatives para sa SONA. Narito, panoorin natin. Tuwing sumasapit ang ika-4 na Lunes ng Hulyo, inaabangan natin lahat ang SONA or State of the Nation address ng Pangulo. Taong 1978 hanggang ngayon, nagsisilbing tahanan ng taunang SONA ang Plenary Hall ng Batasang Pambansa. At ngayong araw, dito nakatakdang magbigay ng kanyang ikatlong SONA si Pangulong Bongbong Marcos sa ganap na alas 4 ng hapon. Pero bago yan, ipapasilip muna namin sa inyo ang ilan sa significant areas na magiging ruta ng Pangulo. Ito pong kinakatayuan natin ngayon ay ang tinatawag na helipad. Dito po naglalanding ang presidente sa araw ng SONA. Kasama ko po ngayon si Deputy Sec Gen Grace Andres at nagkukwentuhan kami until the day of SONA. Hindi natin alam kung paano dadating si presidente. Opo, ma'am. Oo. That's the top secret po yun. Opo. Presidential Security Command. Sila po yung nakakaalam kung how the president will come in. So mula dito sa helipad, i-trace natin DSG kung saan papunta ang ruta ng ating presidente. Mula sa pagkababa ng Pangulo sa helipad gamit ang chopper o kaya sa kotse na malalaman sa mismong araw ng SONA, agad siyang sasalubungin ng Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines at Sergeant at Arms ng Senate and House. Daraan sila sa honor guards papunta sa rear entrance kung saan nandoon ang Senate President, House Speaker at ang ilang mambabatas. Pagkagaling po dyan sa entrance, dito na po pupunta sa Legislative Executive Lounge. Si Presidente yung kanyang holding area po. Dito po si Presidente, Opo, tama si First ba? Lady po dito. At si First Lady dito. Dito si Senate President Cheese. At dito naman si Speaker Martin Romualdez. Tama ba Opo, yun? 4 po ang kasama ni Speaker, 4 din po yung kasama ni Senate President. So usually ma'am, ganun pala, no? Talagang ilan-ilan lang sila. Opo. Siyempre, hindi naman pwedeng lahat. Opo. At sandali lang sila dito, nag-uusap, walang 5 minuto. Pagkatapos ng kaunting pag-uusap, mauunang pumasok ang ilang mambabatas, Senate President at ang House Speaker papunta sa plenary hall. His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. At saka pa lamang susunod ang Pangulo. Kung sa mga nakalipas na SONA sa South Wing ang kanyang ruta, ngayon naman for the first time, panibago ang ating ruta. Sa North Wing maglalakad ang Pangulo papunta sa plenary hall. Sa loob naman ng plenary, doon na maghihintay ang mga panauhin. So mahaba-haba din pala yung kanyang lalakarin. At nai-imagine ko na tumutugtog na yung kanyang signature, yung fanfare niya. So papasok na dito si President BBM habang nag-iintay ang lahat. Open sesame. Kapag nakapasok na ang Pangulo sa loob ng plenary hall, agad naman i-anunsyo ito ni House Secretary General Reginald Velasco at magsisimula ang programa sa pamamagitan ng call to order mula sa Senate President at House Speaker. On the part of the Senate, the joint session is hereby called to order. Pag nakatayo na po yung mace ng dalawang Senado, tatawagin po muna ng presiding officer, usually po pag SONA, si Senate President. Dahil kung wala yung mace, hindi po opisyal ang mga kaganapan. Parang hindi nangyari. Diba? Sa oras na maging opisyal na ang lahat, magsisimula na ang SONA ng Pangulo. At ngayong araw, inaasahan ang 2,000 plus attendees na darating, pati na rin ang pakikipagtulungan ng interagency para sa seguridad at kaligtasan ng buong SONA 2024. Mga kapatid, nakita na natin ang mga main areas kung saan gaganapin ang SONA 2024. Ang hamon namin ngayon sa inyo ay makinig na mabuti sa mga isyong tatalakayin ng ating presidente. Kayo ba, meron ba kayong iniintay na sasabihin ni presidente sa kanyang talumpati? Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simulan ang inyong araw na puno ng impormasyong kapaki-pakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.